Aktang Madera na pro-demonyo. Wala daw po siyang pro na bansa. So, ang pro lang neto, pro-demonyo. Pro-demonyo to. Nyolo, ba't ganyan ka magsalita kay Mami Sara? Eh, siya nagsabi. Presidente siya ng demonyo. Ng impyerno. O, so pro-demonyo siya. Dito po tayo sa pro-demonyo. Magkikilala ng mga same-sex relationships or non-traditional families na bibigyan sila ng karapatan sa ilalim ng ating mga batas. Tanga! Boba ka. Ginagamit mo pa yung ano? Ginagamit niya po ngayon ang card ng LGBT card. Kung saan pinapaawa niya ang LGBT. Pero sinusuka siya. Sinusuka siya ng LGBT. Ang papalit po sa kanya si Baste. Si Baste. Ngayon po, yung mga DDS, si Abante daw hindi. No. Mga bobo. Yung sinasabi ng Supreme Court, yung second placer po, iba po yung sa House. Iba po pag congressman. Mga inutil. Ha? Handaan nyo yan, ha? Ha? I-research nyo, mga DDS. Ha? Kapag congressman, iba yun. Ha? Kapag senador, iba yun. Meron bang vice senator? Wala namang vice senator, ha? Meron bang vice congressman? Ha? Ha? Sagot! Oh. Pag hindi si Abante, hindi second placer. Oh. Ano? Sino maupo? Meron bang vice congressman? Sino? Bobo. Ano? Sino upo? Vice congressman? Sino? Sino? Hirap paliwanag, no? Iba kasi pag house. Iba pag congressman. Tama yung Supreme Court, not the second placer. Kasi nga, katulad ni Digong, mauupo, Vice Mayor. Ngayon, kapag congressman, sino upo? Vice Congressman, sino? Sino upo? Sagot! Eh, sinasabi ko pag DDS ka, malapot, maluga. Benatrias from Philippines. Tanong ko lang din, so confident ba kayo this next Congress na may ipapasa na proposed bill ni Senator Robin Padilla? Thank you, Ma'am Bel. Sana tumutulong ang Office of the Vice President sa opisina ni Senator Robin Padilla na maipasa ito kung kailangan niya ng tulong din ng OVP para makapagpresenta nito at mapaintindi ito sa iba pang mga senador natin ay willing kami na tumulong. Alam natin, ma'am, na ang problem lang yung support na nito ay ang Catholic Church. No? Paano natin sila i-convince na it's about time na ipasa na nga itong bill ni Senator Padilla? Well, hindi na siguro natin kailangan na tayo yung magkumbinsi, no? Kasi nagsabi na si Pope Francis, kinikilala niya ang LGBTQ ay a community. And yun na ang pinakamataas na tao sa buong Catholic. Alam mo ang LGBTQ, wala namang problema eh. Diba? Huwag nyo nang pangihimasukan ng pag-aasawa. Sa totoo lang. Huwag nyo pangihimasukan ng mga LGBTQ. Respeto po sa inyo, mahal na mahal ko kayo. Pero ang salitang pag-aasawa, lalabagin nyo po ang Diyos niyan. Lalabagin nyo. Diba? Ayan din ang sinabi ni Ricky Reyes. Ang pag-aasawa, diba? Para sa babae at lalaki na yan. Tandaan nyo yan. Ibas nyo na akong ibabas nyo ako. Sinabi na ni Ricky Reyes yan. Si Ricky Reyes nga eh. Panoorin nyo po yung Tony interview. Sabi ni Ricky Reyes at saka ni isa na mga OG na mga third sex natin dito. Ang pag-aasawa, sa mga babae at lalaki yan. Kung ang mga LGBT po, namumblema kayo, sa mga mana-mana, sa mga ari-arian nyo, pag-usapan nyo, gumawa na lang kayo ng dokumento. Okay? Pero yung illegal po natin sa LGBTQ, yung pag-aasawa, Rene Salud, tama, chinita ako, Rene Salud, Ricky Reyes,
hindi po dapat tayo nag-aasawa, same-sex relationship marriage. Paul yan. Christian country tayo. Paul yan. At saka, kahit naman hindi tayo Christian country, Paul yan sa Panginoon. Di ba? Unang-una alam natin, Ebat Adan, Ebat Adan. Di ba? Respeto mo, mahal na mahal ko kayo. Marami akong kaibigan na LGBTQ kamag-anak. Ayan. Oh. Pero, ang pag-aasawa po, huwag din natin pangimusukan, mga LGBTQ. Hindi nyo pwedeng ilaban yan. Kaya maraming tutol dyan. Huwag nyo pangimasukan yan. Para sa lalaki at babae yan. Ha? Para sa lalaki at babae yan. Hindi nyo pwedeng pangimasukan yan. Kahit sila Ricky Reyes, si Rene Salud, yan ang opinion. 'Di ba? Hindi pwede ang same-sex marriage dito kasi baliw to, kaya maniwala dito. Church, no? At siya na rin ang nagsabi na kailangan meron tayong pagrespeto at meron tayong pagtanggap. May he rest in peace. Yes. One last pahabol for the president. For the Mag-Negosyo program, last time, mention ko yung mga programs for 2026 na hindi na magpapatuloy. How about the Mag-Negosyo program? Meron po ba siyang nakalaan na pondo for 2026? Meron naman, merong mga pondo ang mga proyekto, pero lumiit sila. So, ibig sabihin nun, liliit din yung mga beneficiaries. Alex, naka-blurred na nga eh. Ayaw mo, naka-blurred na nga siya eh. Naka-blurred na nga eh. Yes, oo. Hindi lumiit yung amount ng grants, lumiit yung budget, so liliit din yung beneficiaries. Kumbaga, kung noon meron tayong 49, kung this year meron tayong 49 na beneficiaries, ay baka 20 na lang next year kasi lumiit yung source of fund. Putik ina yan, no? 733 million. Kulang pa sa'yo, hayop ka. Samantalang si Lenny, ang liit lang ng pondo. Ang dami na asikaso. Walang kwenta talaga to eh. Do you support the passage of the SOJ Equality Bill that has been pending in Congress for the last few years? I mean, hindi siya makasapasa to third reading. How about you, ma'am? Maybe know your thoughts about the SOJ Equality Bill, and do you support this bill na ang tagal nang nakapending sa Congress? Okay. Yes, thank you, Sir Dempsey. Nandoon kanina sa ating mensahe, no, yung pag-review natin sa mga batas na pending at sinabi namin ano doon ang right na for support. At tatlo na banggit natin. Unang-una ang pag-amyenda sa Safe Spaces Act, ang Civil Union Act ni Senator Robin Padilla, and ang pending na bill o batas na mula kay, anong pangalan nung? Sorry, nalimutan ko. Hindi, tatlo yun eh. Yes, Anti-Discrimination Act. So ito yung mga nakita namin per legal review namin na handang-handa na siya and right na siya para suportahan at ipasa. Question for the president from CLTV. You mentioned po kanina the importance of the Asian policy. Ano po yung programa na natin Well, unfortunately, ma'am, wala kaming, pangarap lang po yun. Pangarap yun, ma'am, para sa Office of the Vice President na madagdagan yung proyekto namin para mabigyan ng oportunidad yung mga members ng LGBTQ. Anak ng weteng ka, pangarap si BBM nga eh. Ininsist nyo yung pangarap ni BBM na 20 pesos, natupad. Ikaw, wala kang kwenta uli. Well, mahalaga yun, ma'am, para sa lahat. Pero karamihan kasi usually ng ating mga LGBTQIA+ youth ay sila din kasi yung merong entrepreneurial spirit, no? So, lagi sila din yung parang inaasahan ng mga magulang na maging breadwinner. And so, therefore, hindi sila nakakapagtapos ng pag-aaral or marami din sa kanila ang nagiging working students, no? Para suportahan yung kanilang pamilya. So, ang nangyari, sila yung nauuna sa mga magkakapatid na inaasahan na mag-contribute sa family income and nawawalan sila ng oportunidad na makapagtapos ng pag-aaral. Okay, let's move on to the next topic po, ma'am. Nancy, you take the Hi, ma'am. About the ICC lang. Of course, there's a pending interim release request from the lawyers of the President. The Office of the Prosecutor of ICC proposed filed their opposition to the interim release bill. And they cited, among others, you, saying na may power pa rin na the Netherlands family will be the positions of power, starting with this daughter, Vice President Sara Duterte. And they said, one of the reasons they cited was that you're the Vice President and that you're a reserve colonel in the army with strong links to the police military. Maybe no one can say that particular reason by the Office of the Prosecutor of the ICC.
opposing their values. Okay. So hindi ko naman nabasa, no, pero I will rely on your quotes, no. Well, unang-una, we do not deny that I have a position in government in the Philippines. Do I have power or authority? Well, not to a level that we would want to implement our projects and programs. But yes, meron akong katungkulan sa ating bansa. But my power and authority do not extend beyond Philippine shores. So kung saan man yung bansa na may interim release, ay wala tayong say doon at hindi makikinig yung gobyerno doon sa Philippine Vice President. Kasi what they're saying is that yung kahit Ang tanga mo. Ba't kakausapin mo yung tiga-Australia? Bobo talaga no? Bobo talaga nito, men. Ang bobo-bobo mo. Ba't ba tayo nagkaroon ng ganitong government official? Tanga. Ha? Bobo, ikaw, yung biktima ng EJK, makakausap ba yung Prime Minister ng Australia? Kundi ka ba naman tanga? Bobo. Bobo. As a vice president, hindi naman. Ba't kakausap mo yung Prime Minister ng Australia para dun yung tatay mo? Yung biktima ng EJK, kaya niya bang kausapin yung Prime Minister ng Australia? Bobo! Wag, Leia, tapusin natin to. Ire-rebat natin ang kabubuan nitong impacta na to. it's very uncommon and the influences coming to sa Pilipinas that could potentially risk the victims and witnesses, especially yung interest po nila. Ayun po yung sinasabi, not particularly. Okay, sige. So, in that case, I do not understand the reasoning behind opposing the interim release because of the position of the daughter. Because right now, he is not in interim release, no? He is detained in in ICC detention unit, pero vice president pa rin ako. 'Di ba? So ibig sabihin kung totoo man yung sinasabi niya, hypothetically kung totoo man 'yan, ibig sabihin meron pa rin akong authority and power ngayon. To ano daw 'yon? To about Bobo. witnesses? About the witnesses and Bobo, kita mo ha. Tignan mo yung accept niya sa mga... Kita mo yung... Tignan mo kung paano niya i-insert. Kung paano niya i-insert yung conversation. Hindi niya ma-insert agad-agad. Bobo may inaulo yung influence daw po ng inyong ama daw po na nag-extend daw po sa kanyang mga associates na may influence pa rin siya sa political speaking, including you. Wait, sandali, sir. Gagawa tayo ng ibang press briefing, ha? Basahin ko muna yung opposition dahil nahihirapan ako kapag hindi ko siya mabasa yung opposition ng prosecutor. So erase niyo muna lahat yun kasi... Bobo ka. Follow up lang po kayo din. So we understand kasi ang daming reasons cited by the prosecution actually, pero ang hirap na isa-isa kung hindi mo pa nababasa. Pero being the doctor na vice president ko, what's your thought na talagang inaharang nila ako, of course, expected sa kanila, pero sobrang dami ng sinigil ng mga reasons, sinabi sa'yo, influence ng family, kalyado ng father ninyo, even yung mga countries na pinili ko ninyo kung siya supposedly yung control nila. So, what was your thought on this? Without necessarily, looking into specifics of the reasons cited. Well, kung as a lawyer, if I am to speak as a lawyer, it's all but natural for a prosecutor to oppose everything that the defense proposes. Kasi yun yung trabaho nila eh. Whether or not reasonable yun, it doesn't matter to them kasi trabaho nila ang hindi magbigay or magparaya sa defense team. As a doctor, As a daughter, anong nararamdaman ko? Well, I am concerned as a daughter. I am concerned that he will not be granted the interim release dahil he is 80 years old. He is not in good health. He's not been eating well, and he needs support from familiar people, and he needs the care of his family and loved ones. isang sinabi niyo, sorry, pwede pa rin daw niyang matrete ang mga victim. You think PRR is capable of doing that? Noong siya ay Pangulo nga, hindi nga niya trineten yung mga biktima eh. Tapos nun, meron siyang power and authority. Ngayon pa, Wag kami, Sarah. Kung mamamatay yan, mamamatay. Pagtitirik namin ng kandila. Ganun lang. Basic lang. Ha? Kung mamamatay yung tatay mo, mamamatay na yan. Ipagtitirik namin ng kandila. Ha? Pag ready mo naman ang garapon.
Dami mong arte. Mamamatay yung tatay mo, ayaw kumain. Anong gusto kainin? Mani! Ha? Matitegi talaga yan. Alam mo ba't matitegi si Digong? Naghahanap ng fentanyl yan. Oh, bawal fentanyl doon. Nga. Diba? Siguro si Digong, ayaw nila sabihin, siguro naglalaway si Digong. Ganyan yan eh. Pag walang fentanyl, naglalaway. Hindi mapakit, lito-liro. Ayan yan. Ayaw, kaya iniinsist nila yung interim release para maturukan ng fentanyl. Nasa loob na siya ng detention unit. And lalo na kapag nasa ibang bansa na siya, na unreachable sa kanya ang mga tao sa Pilipinas. So, it doesn't make sense to say na magkakaroon pa siya ng influence kung meron siyang interim release dahil nung nandito siya sa Pilipinas, naging mayor siya, naging president siya, at even nung natapos ang term niya, hindi niya kailanman tinanong. In fact, ako pa yung paulit-ulit na nagsabi. Ang bobo mo talaga no? Pag pinalayan si Digong, alam ka naman kayo kumilos. Alam ka naman ikaw, si Baste, si Pulong, si Digong ang magpapatay sa mga biktima. Siyempre mag-uutos kayo. Ano ka ba? Di ba pala utos kayo? Di ba doon nga nangyari yung war on drugs? Ang dami niyang inutusang pulis. Siyempre mag-uutos kayo ng mga pulis na takutin yung mga biktima. Ngayon, wala na kayong kawala. Dahil imbis na medyo umokay, di ba, si Remulla ang gagawin, ipapadala na yung mga biktima doon. Ang saya-saya. Is stupid. Eddie, mas ma-okay. Ewan natin kung makalaya pa kasi dadalin ni Remulla ang mga biktima ng EJK. Ewan natin kung pumayag pa na ma-interim release si tatay. Yan ang masaklap. Kaya wala na yung tatay mo. Abo! Sabi sa kanya na maghanda ka. Si Harry Roque pa yung isang taon siyang hinabol-habol. Na Harry Roque, mamatay ka na. maghanda ka. So we never did anything against the witnesses. Ma'am, basically yung sinasabi lang naman ko ng prosecution, they doubt that the former president will return to the court kapag nasamon siya, kapag granted siya ng interim release. First, because they claim na sinabi daw ng pamilya nyo na kinidnap siya. Yun naman talaga yung sinasabi repeatedly. Sabi ng prosecution, hindi naman babalik yung nakidnap sa kidnapper kung may chance siyang umalis na. So what guarantee can your family give to the court na yung Pangulo, yung dating Pangulo, magkikipag-cooperate pa rin siya with the ICC if he is granted an interim release? Sorry but I do not understand why the prosecution would oppose the petition for interim release of an accused based on the statements of family members. So, it is clear that he is in court requesting for interim release Bobo. and signifying that he will comply with all the obligations. I suppose, nandoon naman na lahat yun na Boba. Paano hindi kayo kukonsider? Siyempre, sino ba i-consider? Yung immediate family kung ano ba ang ginagawa. Nakitaan yung immediate family na violente. So, naisip nila, putik violente itong mga to Violente. Ayop itong mga to. Gaya nga ng sinabi mo, tae mo, kinakain mo, vice president ka, sinasabi mo sa Pilipino, kinidnap ang tatay ko, Boba, paano hindi mo sasabihin na ikaw ang ano? Wala, may silbi ba yung opinion ko? Tanga ka vice president ka Bobo ka! Is stupid. Vice President ka ng fake news, pero presidente ka ng fake news, Vice President ka ng tanga. Pinapakalat mo sa taong bayan
ang tatay ko kinidnap. Ano sasabihin ng ICC? Kidnapper us? Oh. Hindi nag-iisip to. Kidnapper us? Really? Okay, no interim release. Nakalagay. Yun yung mga obligasyon na kailangan niya gawin, nakalagay doon sa kanyang petisyon. So, ibig sabihin, the accused himself submitted to the power of the courts for interim release and whatever obligations he needs to comply. No? So, kung sinasabi nila na hindi ibibigay ang interim release dahil merong mga statements ng pamilya, it doesn't fall also into the parang Sige, isipin mo, wala ka bakit nun. hindi ibibigay ang interim release. Dapat siguro ang kanilang pinagbabasihan lang ay yung actions and sinasabi ng akusado. Hindi at kung ano yung sinasabi ng country where he will be released to. Napakamali na gagamit sila ng rason para ikontrahin ang petisyon ng isang akusado base sa statements ng pamilya. Ma'am, ay sa dito. Ma'am, nasabi niyo po ngayon na ihiwalay muna natin yung statement ng family. Concentrate muna tayo dun sa accused. Nagkaroon po ba ng declaration si President Duterte na siya mismo, kung magkakaroon man ng mag-grant yung interim release niya, siya mismo haharap at babalik sa ICC para harapin yung kaso na hindi siya haharap. Likely, ma'am, hindi ko din binasa ang kasi trabaho ng mga abogado yan ng ICC lawyers, no. So hindi ko din binasa yung petition niya for interim release. I scanned through it but did not really read with comprehension. So baka nandoon yan because isa yan sa mga obligasyon ng akusado. So imposibleng wala yan doon and imposible na hindi i-garantiyan na ang bansa kung saan siya papunta dahil they are a party to the Rome Statute. Therefore, kung ano man yung sinabi nila na obligasyon namin, ay dapat ginagawa nila. So, baka number one pa nga yan doon na hinihingi sa akusado at sa bansa kung saan siya papunta. Na he will be available for the court at any time. Realistically, how do you think are your chances in securing this interim release for handa po ba yung pamilya no, at secure kung sakali naman secure? Actually, kami mga bystander lang naman kami as family members. Yung client talaga at yung lawyers niya ang nag-uusap at nakakaalam kung ano yung chances nila, ano yung strategy nila. So I think it is best kung si Attorney Nicholas Kaufman ang sumagot kung ano yung chances nila for interim release. But kami, as family members, sinusuportahan namin kung ano yung napag-usapan ng client and ng lawyer. Handa po ba kayo mag-over? Handa rin ba siguro? Hindi ko pa siya natanong kung handa siya na hindi mag-grant yung interim release. And Wala, malabo na yan, Sarah. Mabubulok na yung tatay mo sa garapon. Disturbing. well, sa akin lang, as a lawyer, not as a family member, as a lawyer, bakit ka pa naglagay dyan ng provision of interim release sa iyong batas kung hindi mo rin naman pala yan ibibigay sa mga akusado, lalong-lalo na sa isang akusado na... Ang bobo, no? Ba't daw bibigay yung interim release? Kung member ka, madali. Pero pag hindi ka member, merong mga kailangan sundin. Madali magbigay ng interim release. Kaso ang mahirap, hindi na tayo member. Pangalawa, ang mga to, katulad mo, may bobo siyang anak na vice president. Yun eh. Di ba? Madali magbigay ng interim release, pero it depends sa sitwasyon. Kung may ganitong kabobong vice president ang anak mo, na pinapakalat na kidnapper ang ICC, iba yon. Disturbing. Dahil may posibilidad na tatakas. 80 years old na at kailangan ng assistant at kailangan ng caregiver. So, parang napakalaking question nun. Mayroon kang provision for interim release pero hindi mo naman ibibigay sa mga accused mo. And more, May bibigay yan, may pinagbigyan na nga. Tanga-tanga mo naman, Sarah. May pinagbigyan na ng interim release. Boba ka talaga. Pakaboba mo. May pinagbigyan na ng interim release. Marami na. Kaso kayo iba. Baliw kasi kayo. Kasi paano ka magkakaroon? Diba? Paano ka bibigyan?
pinapakalat nyo sa tao sa buong Pilipinas na kidnapper ang ICC. Sa tingin mo, bibigyan ka? Inserting. More than that, yung tagal ba na nakadetain siya na nasa pre-trial pa lang is an injustice in itself. Kasi sa ibang bansa or dito sa atin, we have the right to bail. But doon sa ICC and sa Rome Statute, walang right ang accused to post bail. And then ngayon, meron kang interim release pero hindi mo naman na ibibigay. So, parang sinasabi nila na they are for yes, human rights and justice, and yet it is not provided for the accused. Let's move on to the next topic. Bibigyan ko yung release with us posting bail sa atin dito sa Pilipinas. Is it same as that? Hindi, ma'am. Magkaiba talaga sila, ma'am. Sa bail kasi, magbabayad ka ng bond, and then malaya ka na. Sa interim release kasi, wala kang babayaran, ma'am. Basta lang merong tatanggap sa iyo na bansa. At magsasabi yung bansa na, yes, we commit to the requirements of the court, and magsasabi yung accused na, yes, I commit to the requirements of the court. Like for example, 80% sure that they're willing to accept the former president. Ang pagkakaintindi ko doon sa sinasabi ng lawyer, sadali, ayoko man sinungaling eh. So, no comment. Okay, let's move on to the next May topic. negotiations for the countries kung ilan yung pinakausap or at least ano yung status ng negotiations. Yeah, at least figures of the countries. Kahit hindi. Base na lang sa base naman doon sa filing ng defense team na nakalagay naman sa website ng ICC, merong nakalagay doon na dalawa redacted, na clear siya. Dalawa yung nakalagay doon sa petition. So clear yon. Nakausap niyo po ba si BRRD over the phone? Ano yung huling pag-uusap niyo? And may sinabi ko na baka hindi niya nakayanin sa loob na matagal sa detention center po. Hindi ko siya nakakausap lately sa telepono dahil bumabiyahe ako tapos iba yung cellphone number na ginagamit. So alam niya yon kasi si Kitty ang nakakausap niya lagi at pinapasabi ko kay Kitty na pakisabi na ginagawa namin yung mga Free Duterte Now rallies. Let's move on to the next topic. Let's go. Ma'am, good afternoon po, ma'am. Ngayon po, of course, nagkaroon tayo ng issue sa Israel and Iran, and of course, maraming mga OFWs ang nagkakaroon ng problema, nagka-traffic ng mga OFWs natin. Yung Marcos government, parang banjing-banjing lang, parang hindi nila pinapakaramdaman yung mga OFWs. Nagtatanong DDS, pabanjing-banjing ng daw ang administrasyon Marcos. SME na ito nagtatanong siguro. Inserting. SME na ito. SME na ito nagtatanong. Oy, shoutout sa nanay ni Chupaeng Tita Alicia, shoutout po. What's your take po sa nangyayari sa parang inaction ng government natin sa pagliga sa ating mga OFW? Well, we are ready to, we are ready to support senators with regard to LGBTQIA laws. We are ready to support the DFA, the Department of Foreign Affairs, and the Department of Migrant Workers. Kung ano man yung pwede namin gawin, abot ng makakaya ng Office of the Vice President para makatulong sa kanilang repatriation efforts ng mga Pilipino na nandoon sa mga bansa na apektado, Iran, Israel, at yung mga karatig bansa. Ma'am, kasi right now parang ang iniisip ng mga bansa ngayon, paano palikasin ito ng mga citizens abroad sa, of course, nangyayari dito. I know, merong ceasefire ngayon, may truce ngayon, pero hindi natin sure kung gaano katagal yung truce na yun. Pero pinufocus ito sa Pilipinas, politika, personal na awit. What's your take on this po? Kasi parang dapat iniisip po ng gobyerno natin, yung kapakanan ng mga OFW sana, at yung kapakanan din ng ating mga consumers, sana nagtataas yung presyo ng... Galing, planted ng reporter Mas iintindi daw ng gobyerno ang politika. Tanga ka ba? Reporter ka? Tanga ka yata Totoo yan, no? Kaya doon sa aking mensahe kanina, kung nakita nyo sa aking speech, ay sinabi ko na unahin natin ang bayan, huwag yung pansariling interes. At Unahin namin, ikaw, magdanakaw ka. Anong bayan? Kawawa yung bayan sa'yo. Anong bayan? Unahin namin, ikaw magdanakaw kay. Nasa yung pera namin. Di ba? Kaltas ng kaltas monthly, ninanakaw mo lang. Ikaw ang unahin. Magdanakaw ka Sayang yung monthly namin, ninanakaw mo. tigilan natin ang pang-aatake sa politika. Personally, ma'am, how would you score the action or inaction ng Marcos government dito sa issue ng Iran and Israel? Well, it's a little too late. Too little too late pala. Too little too late. Too little too late again. Dapat kasi the moment na
Saglit lang, nag-release na ng missiles or nag-launch na ng missiles ay meron ng plano kung ano ang gagawin para sa mga Pilipino na gustong lumikas. Hindi yung aantayin pa kung kailan sarado na yung borders, nawawala na yung nagka-cancel na ng flights, ang mga airspaces doon sa bansa na malapit sa kaguluhan. So dapat kasi nagplano, hindi naman surprise yun. Alam naman nating lahat na mangyayari yon kasi nagsabi na silang dalawa na mag-aaway sila. Yung dalawang bansa ba, nagsasabi na sila. Kaya hindi siya sorpresa sa buong mundo. Tsaka yung pagtaas ng presyo ng krudo, hindi din nakakagulat yon sa ganun na pangyayari sa Middle East. Lagi yan, kapag merong sitwasyon doon sa Middle East, laging apekto talaga ang presyo ng krudo. Kaya dapat meron na ring plano doon. Mahirap lang naman pagplanuhan yung mga surprises eh. Yung mga alam na natin na mangyayari, dapat plug and play na lang yun eh. Pag nangyari na, ganito yung gagawin. Mabilis yung galaw at mabilis yung action. Kasi yun nakita natin atake yung Air Force Base ng US sa Qatar. Of course, marami nag-worry ng mga Pilipino kasi nga baka matulad yung nangyari sa Qatar dahil nasa pag-side natin sa US sa issue ng geopolitics at baka magkaroon ng atake yung ibang mga kalaban natin. Are you worried po ba na baka gamitin cannon fodder ang Pilipinas sa possible na global war? Depende yan sa Pilipinas at depende yan sa chief architect of our foreign policy. No? Okay, foreign policy na tayo. Ito na, sobrang tanga. Desisyon niya ng presidente kung isasali niya ang ating bansa sa giyera, which I think is a very, very bad idea. Kasi kung nakikita ninyo ngayon, this is a war of supremacy and domination. This is a war of supremacy and domination. And in this war, you need money and power, which the Philippines doesn't have. At the moment, darating din tayo doon, sigurado ako. Pero sa ngayon, kung wala ka niyan, huwag ka sumali sa gera ng domination and supremacy. Kasi ikaw ang talo. Ikaw talaga ang talo. Kasi sa simula pa lang ng gera, wala ka nang power, wala kang pera. Anong epekto nun pag nandiyan na yung gera? Lalo kang... Ang bobo talaga ng Vice President natin, man! Alam mo, Sarah, sperm cells ka pa lang, hayop ka. Nandito na ang Amerika, meron tayong Mutual Defense Treaty. Tanga! Alam mo ba yun? Ganun ka kabobo eh. Eh yung Japan nga maunlad, bakit ka-allied pa ng Amerika? Ba't yung Taiwan maunlad, ka-allied ng Amerika? Alam mo ba yun? Ang hindi mo lang matanggap, nasasaktan ang ninong Xi Jinping mo. Kasi, yung sinasabi niyong continuity, na dapat continuity natin sa China, binalasubas ni BBM. Hindi tayo magko-continuity kung nagkalat ang pogo, kung nagkalat ang pambabraso sa West Philippine Sea. Ang kapal ng mukha mo. Ha? Para sabihin mo yan. Ha? Sperm cells ka pa lang, nasa Mutual Defense Treaty na tayo, tanga! Ha? Yung ginagawa ng US na mga missile, normal yan. Nagbabalikatan nga, ang tagal-tagal na eh. Talong mo sa ninang mong si Gloria. Hello, Garci. Boba. Boba talaga ng vice presidenta natin. Lalo kang mawawalan ng pera, lalo ka mawawalan ng power kasi ang mga kalaban mo are trying to show that they are superpowers of the world. Last question for this. Nakikipag-away ba tayo? Dumidepensa nga lang tayo eh. Sana kung naputulan tayo ng sundalo, kung bobo si BBM na katulad mo, diba? Kung bobo si BBM, putik, bumawi tayo sa China, pero matalino si BBM. Dumidepensa lang tayo. Pinutulan na nga tayo ng daliri. Oh. Nakikipaggera ba tayo kung pinutulan tayo ng daliri? Hindi. Diplomasya pa rin. Tanga! Diba? Okay na yung diplomasya. Kesa naman sa tatay mo, talagang didila ng betlog ni Xi Jinping.
Diba? Yung tatay mo kasi, mula butas ng puwet ni Xi Jinping hanggang sa kailaliman na ugat ng betlog, dinilaan. Hi friends and not friends and not friends. Diba? Oh. Yes, ma'am. Yesterday po, the Palace Communications Undersecretary Pierre Castro quoted President Bongbong Marcos saying na Duterte's or your family are pro-China in response to your previous remarks po on the missiles or the Taiwan missiles. What was your response po on that allegation that your family is siding with Beijing? No, hindi nila dapat ako pinapasagot kung pro-China ako. Sagutin niya yung tanong ko, where is the independent Yun lang, napaka-basic. Pro-China ka ba o hindi? Hindi niya pasagot. Pro-China ka o hindi? Hindi niya dapat tinatanong kung pro-China ako. Sagutin mo! Oh. Ba't hindi mo masagot? Oh, kasi nga, pro-demonyo ka. Ha? Pro-demonyo ka. Naniniwala kayo na presidente ka ng impyerno. policy that is required by the Constitution. Nasakit na naman leeg ko. Where is it right now? Explain to the Filipino people how you are going to implement your independent foreign policy. Matagal na nga. Ano ba bang independent foreign policy? Yung naputulan tayo ng kamay. Anong foreign policy ginawa ni BBM? Hindi ba independent? Ha? Bubo nito. Pag naputulan ka ng kamay, automatic pwedeng sumugod ang US. Pwedeng sabihin ni BBM na i-ano na ang Mutual Defense Treaty. 'Di ba? I-apply ang Mutual Defense Treaty. Oh, pwede niyang i-insist yung kahit putulan lang ng kamay. Pero anong ginawa ni BBM? Naging independent siya. Niresolba niyang mag-isa. Kumapit ba siya sa US? Hindi. Yun ang independent na sinasabi mo. Bobo! Disturbing. Huwag nilang pasagutin yung nagtatanong na sasabihin nila, Kita mo pro-China ka ba? Hindi mo na nga masagot. Kundi ka ba naman tanga? ako ay isang pro-China person. Matagal na nila yan na narrative na pro-China ako. I'm not pro any country at all. Ang sinasabi ko lagi, Alam mo, I'm not pro any country at all. Kundi ka naman boba. Eh kami pro-Philippines kami. Hindot. Ano ka, sampid ka lang dito, hayop ka? Sampid talaga kayo eh. Membro kayo ng Pujanggang eh. we need to develop, we need to maintain, and we need to level up our relations with all countries. Hindi lang sa China. Pero kung nakikita ninyo sa ngayon, nakikita nyo na we have problems, we have issues, we have challenges with our relationship with China, particularly with our issues and the implementation of the arbitral award in the West. Pero mo mahal na mahal niya yung China. Gusto niya, wag natin suportahan yung US. Gusto niya alisin yung mga missile. Tanga to eh. Tanga. O yan yung iboto nyo. O. Ayan po yung iboto nyo. Iboto nyo yan. Iboto nyo. Para bumalik tayo sa China, mga tanga. Iboto nyo. Kasi gagawin yan, independent foreign policy. Kumbaga doon lang. Pag yung mga Chinese vessel sa West Philippine Sea, independent foreign policy. Huwag mong pakialaman yan. Hindi natin ang kaya ang China eh. Huwag tayong papalag.
Itapon natin yung arbitral ruling. Dilaan natin ang betlog ni Xi Jinping. Philippine Sea. Bakit ka kikiling sa isang superpower na kalaban mong may problema ka? Kumaga, may problema tayo sa China. So bakit tayo kampe sa US? Parang magkaroon ka naman ng dignidad as a country. Huwag yung parang, ano ba yung magtago ka sa saya ng iyong nanay? Ano bang saying yon? Oo, magtago ka sa Okay lang si BBM nagtago sa saya ng ng US. Kayo dumila sa betlog ni Xi Jinping. Oh. Okay lang. Okay lang magsaya. Magtago sa saya ng US, proud to be. Proud to be kaysa namang Xi Jinping, pwede ba akong magmina sa West Philippine Sea? Huwag ka nang magmina dyan. Huwag ka magmina. Masisira yung pagkakaibigan natin. Okay. Dilaan mo na yung betlog ko. Okay. Ano gusto nyo? Doon na ako sa saya. Sa ilalim ng saya. Safe na safe ako. Di ba kaysa naman, Xi Jinping, wag mo nang pakialaman yan. Masisira pagkakaibigan. Dila betlog. Di ba? Hindi lang dinidilaan yata. Nilololipap pa. Oh. Di ba? Putik ako, okay na ako. Naka-Iron Dome yung saya ng US sa akin. Naka-Iron Dome ganun, no? Safe na safe tayong Pilipino. Kaysa naman putik, may arbitral ruling ka. Nanalo tayo. Ngayon, magdidrill ka ng ano sa ano, sasabihin lang sa'yo, wag mo na, ano yan, dila betlog. Kaya ng iyong nanay. Hindi. You stand on your own and face China with regard to your issues in the West Philippine Sea. You don't lean towards another superpower and say na, oh, please help me because he is bullying me. Ano yun? Walang ganon si BBM, tanga. Walang ganon. Ha? Ukraine yung tinutukoy mo, tanga. Sabi pa nga ni BBM, nakakalimutan yata neto kasi may saltik eh. Sabi ni BBM, okay, tanggalin nyo lahat ng barko sa West Philippine Sea, tatanggalin ko lahat ng missile ng US. Bobo ka ba? Ha? Ha? Bobo ka? Ha? Nakakalimutan mo na? Ha? Ano sabi ni BBM? Ano sabi? Papaalala ko lang sa bobong to. Bobong leader ng mga DDS na katulad nila. Paalala ko lang. President Ferdinand R. Marcos Jr. reacted not the Missile systems, and their missile systems, their comments on the Typhoon missile system, we don't make any comments on their missile systems, and their missile systems are 1,000 times more powerful than what we have. So I don't understand. It's let's make a deal with China. Stop. Let's make a deal with China. Pusang ama ka. Stop claiming our territory. Stop harassing our fishermen and let them have a living. Stop ramming our boats. Stop water cannoning our people. Stop firing lasers at us. And stop your aggressive and coercive behavior. And return the Typhoon missiles. Ayan ba yung sinasabi mo nagtatago sa palda? Ayan ba yung sinasabi mo nagtatago sa palda? Ha? I-stop nyo ang pambabraso nyo, China. Ipo-pull out ko ang mga missile. Ayan ba? Tanga! Yung tatay mo, anong ginawa? Yung tatay mo, anong ginawa? Anong sinabi lang? Isang stop lang sabi ni Xi Jinping. Stop. Don't do this. Our friendship.
Okay, Xi Jinping. We have our Filipino pride. And in international relations, kung wala kang away, wag mo sisimulan yung away. You always need to cultivate good relations with Kunin mo na to, Xi Jinping! Kunin mo na to, baliw! not just your neighbors, but the entire global community. Sila din naman nagpapasalita sa akin eh. Ayaw ko magsalita noon kasi nakikita ko yung mali na ginagawa niya. Pinipilit nila ako magsalita. Ngayon, sagutin niya. Nasaan na ang independent foreign policy ng Pilipinas na nasa konstitusyon natin? You move on to the last two topics. Ma'am, may mga pumupuna po sa naging cabinet po sa Malacanang kasi visit ng Senator po or nasa bahay. So once it's local VP, does the office still functioning? Kayo po ba as Vice President na nakakapagp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 ap
Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon. I'd likely lean doon sa latter kasi sa lahat ng mga desisyon nila lately, Bobo do administrasyon. Ano ka pa? ay alam mo, sa totoo lang talaga nahihiya ako sa Pilipino ba na nanonood yung ibang bansa sa atin and ganito yung estado ng, this is the state of the nation. Tanga-tanga ka pala eh. Mas nakakaya ka, magdanakaw ka. Ano ba nakakaya, Sara? Ano nakakaya? Yung tatay mo nakakulong. Ikaw may impeach. Dalawa kayo may kaso. Ano nakakaya? Ano nakakaya? Tapos yung si Pulong, iyot na iyot, 1,000 binigay. Sino nakakaya? Sino nakakaya? Tatay mo nakakulong sa ICC. 'Di ba? Nakakulong sa ICC, pumatay ng 50k plus ng mga Pilipino. Ikaw impeach ka rin. Yung si Pulong na kapatid mo, iiyot 1,000 lang binigay. Minaltrato yung bugaw kasi sa pag-iyot niya. Sino nakakaya? Kayo ang kahiyan. Tanda mo yan. Hindi kami nakakaya dito. Nakakaya kami dahil merong Duterte. Pusang ama kayo. Kayo ang nakakaya. Ba't kami mahiya? Sige mo, Sara, ba't kami mahiya? Kayo ang mahiya dahil ang tigas ng mukha nyo. Diba? Mas nakakaya yung tatay mo nakakulong. Mas nakakaya yung na-impeach ka na tapos pinoprotektahan ka lang ng senador. Dahil ayaw mo buksan yung bank account. Sino nakakaya? So, nilalagay namin doon personal to differentiate it from official. Kasi pag personal, hindi ako gumagamit ng pera ng bayan. Pag official, gumagamit ako ng pera ng bayan. Hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. Sige, talakayin natin yan. Personal, di marami kang pera. Sakyan natin. Hindi daw pera ng taong bayan. Sige, maniniwala na kami. Marami kang pera. Marami ka palang pera. So sinungaling kayo talaga mag-ama kasi yung tatay mo walang Davao to Manilang pamasahe. Marami kayong pera. So magdanakaw ka talaga, umaapaw pera mo. Nilaglag niya sarili niya eh. Di ba? Nilaglag niya sarili niya eh. Either with, Sara, ginagamit mo yung pera ng taong bayan, marami kang pera, wala kaming pake, magnanakaw ka. Di ba? Nilaglag mo yung sarili mo eh. Pag personal trip, personal na pera ko. So personal pala. Ilang beses ka trumabel? Ito sabi mo personal trip Manila to Tokyo,
Manila to Okinawa, Manila to Qatar, Manila to Abu Dhabi, Manila to Malaysia, Manila to Netherlands, Manila to Australia. Wala pa doon yung pabalik. Kwentahin nyo. Oh, one way lang yung tinutukoy ko, ha. One way lang po yun. Ilang beses ka nag-travel? Saan? Sa 5 buwan. Lagpas 10 ka mag-travel sa 5 buwan. Kung personal na pera mo yan, marami talaga kayong pera. Oh. Diba? Oh. Plus, meron pa si Pulong na 26 countries. Oh, walang pera ang Duterte. Ano nangyari? Oh, hindi mo naman pwedeng sinabing, hindi naman pwedeng sabihin natin yung gastos ni Hanilet sa marami niyang branches ng 7-Eleven. Oh,